Good morning mga besi. Andito na naman po ako. Ako na naman po ay magbibigay ng tip sa orchids. Okay? Bali, sa best experience ko lang to ang sinishare ko po sa inyo mga besi. At lahat po ng mga taga-lover ng orchid dyan, ito po ay maisishare ko sa inyo. Okay. Tip number 1 po, kung gusto nyo po na sobrang taba ng mga orchids nyo, ito po yung pinaka-importante. Okay? Ang tip ko po mga basic ko, para po mas lalo pong dumami ang mga orchids nyo, okay? Huwag nyo po silang diligan every other day mga basic ko. Bakit po ba? Dahil yan, ano po ang ano niyan? Kung halimbawa lang kung ang gamit nyo po ay coco husk po, okay? Ang gamit nyo po ay coco husk, katulad nito. At saan? Ito po ay coco. Ito po ay coco husk mga basic. Okay? So nakikita nyo, pag itutusukin ko po yan mga basic ko, itusok ko po yung kamay ko dito, meron na po yan tubig. Okay? May tubig na po dyan sa loob. Okay? Naiipon po yung kanyang tubig. Okay? So, patayin ko muna ito. Mamaya ko na lang bubuksan yung electric fan kasi hindi nyo maririnig. Okay. Ngayon, every once a week lang po nyo diligan yung orchids nyo. Kasi hindi po yan mamamatay mga basic ko. Either man lang kung nasa labas po kayo nagpapatubo, ay pwede nyo siya diligan ng every other day. Okay? Hindi naman yan mamamatay kasi ang orchids talaga survive yan. Mamamatay lang talaga ang orchids mga basic ko kapag hindi nyo na diniligan ng isang buwan, of course. But 1 week mga basic ko, trust me mga basic ko, ito na po yung mga resulta ng aking orchids na every 1 week ko po sila dinidiligan. Lalong-lalo na po sa kabila mga basic ko, tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Every once a week ko lang po yan diniligan. Dati kasi mga basic ko, gamit ko kasi ay uling. Kalahati po ng aking mga orchids, uling po yung gamit ko mga basic ko. Ngayon, gawa ng uling ang gamit ko mga basic ko, ay lahat yan dito sa kabila. Nakaupo po yan ng tubig mga basic ko. Kita naman nyo. O, kita nyo kung gaano napaka-healthy ng kanilang dahon mga basic. Okay? So, yun po yung maititip ko sa inyo. Kung gusto nyo po ng napakataba po ng kanilang sanga, ay kailangan nyo po na every once a week lang nyo diligan mga basic ko. Okay? Either man yan, nakauling yan mga basic ko, okay, pwede nyo diligan ng every other day. Pero pag nakagamit po niyan ay coconut husk pong mga basic ko, hindi po kayo mag-worry dahil hindi po yan mamatay mga basic ko. Okay? Ngayon, punta naman po tayo sa ating banda. Ito po ipapakita ko sa inyo. Ngayon kasi umaga dito at ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo yung mukara ko dito, doon sa dulo mga basic. Kita naman nyo. Ayan. Baka siguro ngayon araw na to makikita na po yung itsura nyo. Ito po mga basic ko, mukara ko nakaupo yan sa tubig mga basic. Okay, nakikita nyo? Nakita nyo yung kanyang ugat mga basic ko. Mas lalong dumami mga basic. Ayan. Ayan po yung mukara ko. Okay, nakaupo po yan sa tubig mga basic ko. Pakita ko sa inyo para maniniwala kayo. Oh. Ayan po yung tubig ng aking mukara. So kita naman nyo, grabe ang todo ng tubo niya mga basic ko. Lumabas talaga yung mga niya, ugat niya. Ayan no. Kita niyo yung ugat niya. Grabe po, napakaganda ng tubo niya. Bakit po ba? Nakaupo sa tubig yan, may uling yan mga basic. Bali ito kasi mukara ko na isa
ay hindi po nakaupo sa tubig yan mga basic, okay? Kasi itong ginamit ko na to, plastic po yung ginamit ko. Bali itong plastic na to, nagmo-moist po yan mga basic. Okay? So nakikita naman nyo. Yan. Okay? Ito po, yung kiki niyan, mukara na yan. Okay? So yan po. Nakita nyo. Napakaganda ng tubo nila mga basic ko. Okay? So yan yung nakaupo sa tubig, yung mukara na yan na isa. Sa tapat mismo ng nakakasagip ng araw. Okay? Uling po yun mga basic ko. Bali nakaupo yan sa tubig. So hindi magkaroon ng ano yan, hindi mamamatay yan mga basic ko. Bakit po ba? Kasi sa pag sobrang araw talaga mga basic ko, lalabanan niya yan. Kasi nga, siyempre uling, madali lang yan matuyo mga basic ko. Ang uling kasi yan yung bagay sa mga katleya mga basic ko, tulad nito. Ito po yung aking nasunog po mga basic. Ito sunog ng ilaw. Okay? Dito ko na po linagay yung aking may bagong baby na naman yan po mga basic. Napakaganda ng tubo na. Ayan na. Okay? Okay. So ngayon, itong aking vanilla orchids, ito po yung aking vanilla orchid na plant to repot po mga basic. Okay? Papalitan na naman natin yung kanyang pot at tingnan naman nyo, kawawa naman. So I think so, I need to change that one as soon as possible. Okay? Mga basic. So nakikita niyo mga basic ko, ito. Okay? May fungus po yan mga basic ko. Ito, may fungus na yan. Dapat sana may flower na lumabas pero nagkaroon ng fungus buang. So, yan. Okay mga basic. Okay. So, ito po yung si parrot orchids mga basic ko. Okay? Nakikita nyo, ang dami na pong ugat na silabasan. So, nakikita naman nyo, nagdi-discover na po siya. Kita naman itong una. Ito po yung nauna na orchids ko binili. 100 yan mga basic. Kita naman yung 100 peso. Ayan. Ayan. So, isang taon pa yan bago natin aanihin yan. Bago magkaroon ng flowers yan mga basic. Okay? So, nakikita nyo, discovers yan. Basta yung lahat na natatamaan ng araw talaga mga basic. Maganda yung tubo nyo. Okay? So, ang orchids kasi mga basic ko, kumukuha po sila ng energy sa kanilang ugat mga basic ko. Once na wala pong ugat yan, mamamatay po yung ugat nila, ay hindi po yan, kahit ano pang gagawin yung mga basic ko, pag walang ugat, ay hindi po yan mabubuhay. Okay? So yan mga basic ko. Kita niyo? Ang aking vanilla orchids ko. Ang haba-haba. Kaya ito-transfer natin yan mga basic, okay? Ito-transfer ko po yung kanyang pot. Gusto ko po malaki. So anyway mga basic ko, pupunta tayo dito. Ito pag-usapan natin. Very important this. I-share ko sa inyo. Ngayon, kung nagpapatubo po kayo sa labas ng bahay nyo, okay? Hindi po sa loob ng bahay nyo. Ito po yung sinasabi ko na lagi kong binabanggit ito. Ito po, once na malagyan po ng tubig yung cloud niya, diyan po magro-root mga basic ko. Diyan po masisira. Okay? So ngayon, ang ginagawa ko na lang po mga basic ko, once I put water for this, I just need to take care. Okay? Ito ay uling mga basic. Uling po to mga basic ko. Okay? Ito, pwede natin paupuin sa tubig kung gusto natin. Kaya mga basic ko, kung gusto niyo paupuin sa tubig yung uling, no problem, hindi po yan ma-overwater. Kita naman niyo ito mga basic ko, uling po yan mga basic ko. Ayan, nakikita niyo. Nakaupo po yan sa tubig mga basic ko. Ayan, may lumabas na naman na kiki mga basic ko. Okay, ngayon, magtataka kayo, dahil itong orchids na to, noong binili ko to, ay sinanay ko na po yan nakaupo sa tubig. Okay? So kita nyo, hindi po siya nabubulok. Gawa na ngang uling po mga bes. Pero pag ang gamit ko po niyan ay coconut po. Coconut bar po ang gamit ko niyan. Wala na po yan. Bulok na po yan mga basic ko.
Bali, ang ginagawa ko kasi mga basic ko, kapag coconut husk po ang ginagamit ko, okay, ay hindi ko po pinapaupo sa tubig yung aking orchid mga basic ko. Bakit po ba? Dahil ayaw ko po mamamatay yan. Okay, iniingatan natin yan. Okay mga basic ko, iniingatan natin yan, baka mamamatay yan. So, kaya hindi ko po siya pinapaupo sa tubig. Yung gamit ko po ay niyog. Ngayon, pupunta naman po tayo dito kay Pal. Mga basic ko, bad news. Alam niyo, sa totoo lang, surrender ako kay hindi naman tayo lahat pare-pareho ng kamay. Okay, meron ding kamay na maswerte, meron ding kamay na hindi. Ngayon, pag siguro itutal ko po kung magkano na po yung naubos ko sa pabili ko ng Phalaenopsis, more than 10,000 mga basic ko. Okay, ganyan ko kamahal yan, Phalaenopsis na yan. Pero mga basic ko, hindi po tayo maswerte. Bakit po ba? Yung napakalaking pal ko po namatay mga basic ko. Bakit? I don't understand why. Bakit po siya namatay? Nagkaroon po siya ng fungus. So, we try to help that orchids. Let's see if work. If not, hindi na po ako bibili mga basic ko. Yun na lang po yung aking deal sa dito sa Pal. Ito kasi yung pinakamahal ng orchids. Okay? 200 yan, bawat isa. 250 po ang bawat isa nito. 250 mga basic ko. Hindi pa kasama yung shipping pay niya mga basic ko. Kaya ngayon, titigil muna ako sa pabili ng Phalaenopsis. Ito yung klase ng orchids na gustong gusto ko mga basic ko. Ito. Gustong gusto ko po. Pero siguro, hindi siguro para sa akin mga basic ko. Let's see mga basic ko. Katingnan mo, binibigyan ako. Let's see. Okay? So, dito ko po linagay mga basic sa area na to. Okay? Wala na po akong Phalaenopsis doon mga basic. Puro, yan. Dendro, tapos puro tinransfer ko po dyan yung mga dendro ko. Kasi nga, bad trip ako sa aking Phalaenopsis. Ito po yung pinakagustong gusto ko po na alagaan Pal. Pero, hindi po tayo maswerte mga basic ko. Alangan naman na pipilitin natin mga basic ko. Hindi po pwede pipilitin dahil maubusan po tayo ng pera. So anyway mga basic ko, hindi ko na po patagalin, hanggang dito na lang. At sinare ko na lang po sa inyo kung paano po magdidilig ng halaman, paano natin diligan yung ating orchids na hindi po ma-overwater. So every once a week po mga basic ko, ang pagdidilig po ng mga halaman, every once a week lang, wag lang every other day, okay? So ito po, ito na po yung minauntit ko. Naalala nyo, nandyan yung Pal na malaki, wala na po, patay na po. Pero we save. I-ano ko rin yun, i-upload ko rin mga basic ko, but not now. Upload ko rin yun. Ito po yung aking, Gensitea orchids. Okay, ito, naka-mounted po yan. Pero survive naman siya mga besi. Ayan po yung kanyang, tinanggal ko naman doon banda sa may araw kasi nga, nasunog po yung kanyang, ito po nasunog. So dito naman banda kasi dito, nahahanginan. Ito po yung binili ko, dalawa po sabay yan. So magkano na yan mga besi ko? 400 na po yung dalawa. So yung isa naman dito, balak ko po yan tanggalin, pero parang na-observahan ko po siya na mas lalo pong lumaki. So siguro dyan na lang po muna yan mga basic ko. So hanggang dito na lang, at before ako aalis, before ako mag-close ng aking video, Merry Christmas to you, Merry Christmas to everyone all around the world, and bye-bye po. Sana po masaya tayo sa pagdating ng 2026. Okay? So, lahat po ng aking mga subscribe, thank you sa pag-subscribe nyo sa akin. Maraming salamat po. God all of us. Bye-bye po.